Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Good afternoon. Good afternoon po, Pastor. Praise God. So tayo po muna imanalangin. Panginoon, patuloy po Diyos na dinadakila ka namin, pinapupurihan ka po namin, pinasasalamatan. Dahil tunay nga po, God, Ikaw ang Diyos na aming sinasamba at Diyos na tinanggap sa aming mga buhay. Kaya sa pagkakataon na ito, O God, ay mapapakinggan po namin ang iyong banal na salita, na ang salita mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa. Kaya dalangin po, O God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaulog tayo lahat sa presensya ng Lord. Praise God. Maging ang ating mga online viewers, isa pong pagpalang hapon. So, handang-handa na po ba tayo? Handang-handa na. Amen. So, open your Bible in the book of Psalm 37, verse 4. Yan po yung text po natin sa hapon na ito. Matatagpuan in Psalm 37, verse 4, na kung memory verse na po ninyo ito dahil napakaganda pong maging memory verse ng bawat isang dagdag po natin sa ating mga memory verses. Sabi po dyan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, sabi po sa Psalm 37 verse 4, na nandun po, if we're going to delight ourselves in the Lord, yun bang malulugod ang Diyos sa buhay natin? Ang kanyang pangako, He will give you the desires of your heart. Amen. So, alam ko po ng bawat isa sa atin, meron pong ninanais yung puso natin. Meron siyang gusto. Pero sabi sa kanyang salita, una sa lahat, bago natin makamtan, we need to delight ourselves in the Lord. So, our topic this afternoon is about delight yourself in the Lord. Delight yourself in the Lord. Okay. So, ang tanong, how do you delight yourself in the Lord? Paano nga ba? Ano nga ba yung mga dapat natin gawin upang sa ganon ay malugod ang Diyos sa buhay natin? Makuha po natin yung favor ni Lord. Di ba pag nakuha po natin yung favor, maging yung ating mga employer, ay, nagbibigay sila ng license. Amen. Pag nalulugod si Madam, naku, may regalo si Madam. Oh, praise the Lord. So, how much more kaya na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, na kung tayo po ay talagang nakakalugod sa kanyang harapan, no? Eh di mas lalo pa na ibubuhos niya talaga yung lumaragasang pagpapala, isang it. Amen. So, bahala na po yan at napakalinang. So, sabi ko nga, how do you delight yourself in the Lord? Number one is that being righteous. Pag tayo po ay nananatiling righteous, remember that our righteousness is in the Lord Jesus Christ. So, pag tayo ay nananatiling banal, matuwid sa harapan ng Panginoon, nandyan po na ibibigay ni Lord ang naisip ng puso. Proverbs 28 verse 12. Sabi po sa Proverbs 28 verse 12, when the righteous triumph, there is great elation. But when the wicked rise to power, men go into hiding. So makikita natin dito na kung yung matuwid ay talagang, sabi dyan, when the righteous triumph, nananalo ang mga matuwid, there is great elation. There is blessing. Kaya mga kapatid, itataas ka ng Panginoon. Pero kung the opposite of righteous is wicked, isn't it? Pero kung kasamaan naman, sabi dyan, when the wicked rise to power, men go into hiding. Ibig sabihin, hindi maganda ang buhay. Kaya, even in a family, sabihin na natin, example natin, ang family, pag merong gumagawa, pag maganda yung ginagawa, ay, ang saya-saya ng family. Pero kung meron ng mga pasaway, kaya mga gumagawa na ng hindi tama, alam na natin yung nagiging result. Diba? And Proverbs 21 verse 21, sabi niya ulit,
Kasi alam ko niyo ang Proverbs, or sa Tagalog ay kawikaan. No? Maganda kasi magbasa ng kawikaan, di ba? Damot na tayo nagkakaroon ng isda. Kung sa atin sana mga Pilipino is ito yung mga tinatawag natin talinghaga. No? Itong kawikaan or salamutain. Yan ang tawag natin. So, kawikaan, sabi niya Proverbs 21, verse 21, sabi niya, He who pursues righteousness. Pag nandun po na hinahanap natin o hinahabol natin ang katuwiran, righteousness, and love finds life, prosperity, and honor. So dapat ganun po, kaya mamuhay po tayo sa mundo nito mga kapatid na maging kalugod sa harapan ng Panginoon sa pagiging matuwid po natin. Remember, as we have Jesus Christ in our life, we will become righteous also in the sight of God. So panatilihin po natin na dahil tunay, wala tayong magagawa kung walang pusong naghahari sa buhay natin. Another is that hating what is false. Yung galit tayo doon sa mga kasinungalingan. Pag hindi tama, parang andun ba na parang nakakasar, pagbihira naman ito, hindi naman totoo yung kanyang ipinigwento, hindi naman totoo yung kanyang pinagsasabi. So, para bang there is something na hindi ka masaya, kundi alam mo na hindi yun maganda. So, in order to delight ourselves in the Lord, hating what is false, ibig sabihin, maging tapat tayo. Amen. There is katapatan po sana sa buhay natin. Proverbs 12 verse 22. Sabi mo ulit, the Lord detests lying lips. O, galit ang Panginoon, ayaw ng Panginoon, yung mga sinungaling, na yung mga kasinungalingan. No? But He delights in men who are truthful. So, nalulugod ang Diyos sa mga taong talaga totoo. Kaya sabihin ko yan sa katabi mo, huwag kang maging plastic. Dapat totoo. Magpakatotoo na po tayo. Totoo po sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Wala pong tinatawag na white lies, mga kapatid. Kasi ang sinungaling ay sinungaling. At sa mata ng Panginoon, wala din pong malaki at walang maliit na kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Kaya hindi na po dapat ito na maging kaparte ng buhay natin yung pagsisinungaling. Tingnan mo nga minsan kung sa bahay ni Amo nakasira ka. No? Itinatago mo pa dahil natatakot ka kasi hindi yung takot. No? And then dahil sa hindi mo mahanap kung anong klaseng baso yung nasira mo, kahit na naglibot ka na sa market, hindi mo siya naahanap. And then suddenly, wala ka nang magagawa kundi sabihin yung totoo. And then pag sinabi mo kay madam, sasabi niya, it's okay. Diba, na-stress ka ng ilang araw? Nag-isip-isip ka ng ilang araw, baka kung anong nangyayari. Eh kung sinabi mo na noong una pa lang na nangyari na, eh di tapos na. So, dahil sa takot, kaya tingnan po ninyo, pag takot ng isang tao talagang will affect. Kaya pag alam na natin na meron nang nangyaring hindi tama, it's better na sabihin na lang natin, Ma'am, sorry kasi po ganito. Pagalitan ka man o hindi, at least ang mahalaga po ay maayos yung konsensya mo. Hindi ka na nangangamba. Hindi mo na iisipin kung ano ang gagawin mo. Kasi tapos na. Tapos na. Isang it. Hintayin mo pa ang isang linggo. No, sa day off mo. And then kung wala kang mahanap sa day off mo, saka mo lang sasabihin, isang linggo kang nagtiis. Isang linggo kang nahirapan. Isang it. So maganda po na sinasabi na lang. In Proverbs 13 verse 5, sabi ulit, the righteous hate what is false. Kaya tayo mga matuwid, talagang galit tayo sa kasinungalingan, mga kapatid. But the wicked bring shame and disgrace. Kaya tatandaan po natin yan bilang mga Kristiyano, mananampalataya sa Panginoon, nandun na po na nabubuhay na po tayo sa katotohanan. Ano ang totoo? Salita ng Panginoon. So kung nasa salita ng Panginoon, ibig sabihin totoo siya. At
ina, kailangan sundin. Kasi di ba, ang dami nating alam, especially yung mga superstitious belief. Yun pala, wala naman sa Bible. Grabe, bawal daw magwalis sa gabi. Mawawala ang, mawawala ang swerte. Kung bakit wala naman, saan kaya yun? Wala naman, kahit nabaliktarin natin yung Biblia, hindi nakasulat doon. Kaya tingnan po natin. Mabuhay po tayo ng may katotohanan. Number 3, how do you delight yourself in the Lord is that committing all work to the Lord. I-commit po natin lahat ng trabaho natin sa Panginoon. Maging sa bahay ni Amo, maging sa pagluluto, especially sa pagluluto. Hindi ka man marunong magluto, pero pag nagluluto ka, makanta-kanta ka. At ginagawa mo yun for the Lord, then sinasabi mo pa, meron pa siyang kasamang prayer na, Lord, pasarapin mo itong aking niluluto. Nung inihain mo nga, ubos. Praise the Lord. So, lahat ng ginagawa natin ay kinakailangan i-commit natin sa Panginoon. Proverbs 16 verse 3. Sabi niya sa Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Kaya lahat ng ginagawa natin, partner ang Panginoon. I-commit natin sa Panginoon. At ang pangako din niya dyan ay, ito po ay magiging successful. So may mga pangarap pa tayo, may mga plano pa tayo. Pag ikinumit natin sa Panginoon, magiging successful. Amen. Kaya nasabi natin kanina, one way to delight ourselves in the Lord is to commit all our works to Him. Amen. Kaya pagkatiwala po natin sa Kanya, dahil may magagawa po ang Panginoon, kung tayo, limited lamang po. Pero ang Panginoon, siya po yung unlimited God na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Psalm 37 verses 5 to 6. Okay, sabi mo ulit. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Sa ating pagpukumit o sa ating ibibigay lahat sa Panginoon, kasama po ang pagtitiwala sa Kanya. Trust in the Lord, sabi dyan. And verse 7, sabi mo, verse 6, He will make your righteousness shine like the dawn, the justice of your cause like the noonday sun. So, napakaganda po at napakainam mga kapatid. Kaya nga po, tinuturuan tayo ng Panginoon. Dahil kung malulugod po ang Diyos sa buhay natin at nakuha po natin yung favor na galing kay Lord, alam po ninyo, magiging magaan po yung buhay natin. Kahit na may mga testing, may mga trials na nangyayari, okay lang. Kasi andyan yung favor ni Lord. Alam mo, nakikilos at kikilos ang Panginoon. Anumang sitwasyon, meron ka. Pero bago yan mangyari, sabi nga niya dyan, we need to delight ourselves to God. Okay. Another is, sabi dito sa ating next, using words with restraint. Ano bang ibig sabihin ng restraint? Using words. Gamitin daw natin or gumamit tayo ng mga salita. The meaning of restraint is that control your word. That is the meaning of restraint. Control your word. Yung bang, kahit na galit ka na, imbis na talagang inubos mo yung galit mo, control. Medyo pa rin pananalita mo or ang sinasabi mo pa rin ay hindi nakakasakit ng loob. Kaya sabi dyan, using words with restraint. Pero parang mahirap kung number 4, ano? Lalo na kasi pag tayo nagalit, minsan hindi makontrol yung bunganga. Kung ano-ano na lang yung lumalabas. Kaya sabi pala dyan, we need to restrain. No? Gumamit tayo ng mga salita na talagang kontrolado lang yung ating mga sinasabi para sa ganun po ay walang masaktan at hindi ka magsisisi sa bandang huli. Kasi di ba minsan, pag galit tayo, kung ano-ano nang lumalabas sa ating mga bunganga and then, mamaya nagsisisi ka. Sinasabi ko, bakit ko yan nasabi? Sana hindi ko nasabi yun. Kaya nga
kapatid. Kaya tingnan ko natin, no? Kaya mahirap talaga minsan yung madagdag. Buti pa siguro yung tahimik, no? Kasi pag tahimik kang tao, talagang tahimik. Wala nang lumalabas sa bunganga mo. Pero siguro pag ikaw yung tao talagang salita ng salita na, kung ano-ano na yung lumalabas sa bunganga. Kaya control. Mahirap po ang maging madaldal. Kasi ang madaldal ng tao, lahat na lang, no? Nakakarating lahat ng kung subject sana. No, nakuha na niya lahat ng subject. Hindi lang yung isang subject lang yung kanyang sinasabi ko. Lahat na ay nasabi na niya. So, mahirap yun. Iba yung madaldal, magkapatidan ko sila ng chismosa. Yung madaldal talagang minsan hindi niya iniisip yung kanyang sinasabi. Salita lang siya ng salita. Samantalang yung chismosa naman, kakikialam na siya sa buhay ng nagbuhay. Okay. So, mahirap yan. Proverbs 17 verses 27 to 28. Sabi niya, a man of knowledge, kaya ang taong matalino uses words with restraint. Matalino pala tayo pag ang ginagamit nating salita, nakukontrol natin ang mga salitang lumalabas sa ating mga bunganga. And a man of understanding is even than God. Kaya kung ano pala yung lumalabas sa bunganga natin, sandali, baka maging foolish tayo mga kapatid. Verse 28. Even a fool, tingnan niyo ito, tatalunin ka daw ng isang taong, ano sa Tagalog yung foolish? Hangal. Yung isang taong hangal, sabi niya, even a fool is thought wise if he keeps silent and discerning if he holds his tongue. Hello? Amen. So, mas magandang tumahimik na lang. Kaya nasabi ko, buti pa nga yung talagang tahimik na tao, no? Yung tinatawag na foolish, pag hindi siya nagsalita, ay, mas matalino pa siyang tingnan kaysa sa iyo na matalino nga, pero salita ng salita kung ano-ano yung mga ipinagsasabi. Kaya kontrol lamang, tingnan ko natin mga kapatid kung ano po ang lumalabas sa ating mga umaga. Remember, whatever we confess, we possess. Alalahanin ko natin po. Ang lahat po ng lumalabas sa bunganga natin ay meron siyang kapangyarihan. Kaya tingnan ko ninyo, di ba? Meron yung mga taong, yung bang ad-curse na sa Ilocano sana is nandun yung sumpa, nasasabi nila, sige, masagasaan ka sana. Hindi sana. And then, masagasaan yung tao. You know, there is power in tongue. Kaya titingnan po natin yung mga lumalabas sa bunganga natin. Kaya yung mga anak ninyo, pasaway yung mga anak ninyo. Huwag ninyong sinasabi na ikaw talaga, pasaway ka, ikaw talaga, wala kang alam. Kinulcurse mo yung hilang anak. Yung taong pinagsasabihan ko. Kung yung mga alaga ninyo ay makulit, sinasabi mo, ikaw ay yayay. Yan ang Chinese na makulit. Diba? Yayay. Di lalo siyang magiging yayay. Yayay means naughty. Lalo magiging naughty yung bata. Kasi yun yung sinasabi mo. So why na sabihin mo na good boy, good girl, ganun na lang ang sabihan natin. No? Beautiful, pretty boy, yung magagandang word ba? So baguhin mo natin the way we talk. No? Na mas maganda po yung medyo may asukal. Yung ating mga sinasabi with regards to that, kaysa naman yung mga salitang alam natin na sa bandang huli ay magsisisi lamang po tayo. Kaya tingnan po natin, and then minsan sarili mo, isinusumpa mo, kasi minsan pag hindi mo nagawa ng tama yung isang bagay, sinasabi mo sa sarili mo, minimensyon mo ba ang pangalan mo, di ba? Sinasabi ko, ang tama-tama ko, ayan, di ba? Lumalabas yan sa bunganga ng tao, which is very, very wrong, mga kapatid.
So, dapat po baguhin natin because whatever we confess, we will possess. So, ang i-confess natin, yung mga bagay-bagay na talagang it will give blessing. Amen. Pag nangihina ka, huwag mo sabihin ako, at nangihina ako, ang sakit-sakit, sakit-sakit. Wala. Eh, lalo kang magkakasakit. Okay, what we confess is that, Lord, malakas ako. Lord, magaling ako. Yan ang mag-confess ko natin, mga kapatid. Psalm 141 verse 3. Set a guard over my mouth. O Lord, ito yung sabihin natin kay Lord. No, it should be our praying to God. Sabihin natin sa Kanya, set a guard over my mouth, O Lord. Keep watch over the door of my lips. Bakit? Meron palang pintuan yung ating mga lips, bibig. Ano ang pintuan? Yung bunganga natin. Isn't it? Kasi iba ang lips, iba ang mouth. Diba? Ang lips, yung labi. Meron siyang pintuan. Keep watch over the door of my lips. Para at least yung mga sinasabi natin ay mga nakakalugod. And that is one way that we can delight ourselves in the Lord. Another po is that loving wisdom and understanding. Mahalin natin ang karunungan at ang pangunawa. Mahalin ang karunungan at ang pangunawa. Proverbs 19 verse 8. Kasi nasa book of Proverbs tayo. Mga supporting verse natin, mostly the book of Proverbs, mga kapatid. And Proverbs 19 verse 8, sabi niya, he who gets wisdom, love his own soul. Yung pagkakaroon ng karunungan, mahal niya ang kanyang kaluluwa. Ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa, yan yung buo nating pagkatao. Yan yung tinatawag ng kaluluwa, buong pagkatao. Kasi ang body, ang katawan, no? Katawan ay box lamang po. Kaluluwa and spirit, of course. Sabi niya, he who gets wisdom, love his own soul. He who cherishes understanding prospers. Pag yung palang pangunawa, chini-cherish natin, minamahal natin, nakakaintindi tayo, pinagpapahala. One way pala para maging prosperity din ang buhay natin, we need to cherish understanding. Mga kapatid. Amen. Pero minsan po, ang tao kasi, ang understanding niya, limited. Kaya pag may ginawang hindi tama yung katabi mo, ang hirap mong intindihin. Kasi napaka-isip po ng pag-unawa ng tao, ng like God. Ang Panginoon, unlimited yung kanyang understanding. Kaya tingnan po ninyo, iba't iba po ang attitude, ugali, behavior ng bawat isa sa atin. Isn't it? Pero still, naiintindihan tayo ng Panginoon. Pero tayo, yung isang tao na lamang, ang hirap natin intindihin. Pag meron na siyang ginagawang hindi natin gusto, ang hirap natin intindihin. Isn't it? Kasi, ganyan ang tao. Pero ang Panginoon po, hindi. Kaya nga, sinasabihan tayo ng Panginoon na kinakailangang mahalin natin, i-cherish natin ang pangunawa para tayo ay pagpalapit. So, magkaroon ng karunungan. At ang karunungan na ito po ay hindi nakukuha sa universidad, ang wisdom. Ito po ay binibigay ng Panginoon na kukuha sa kanyang banal na salita. Ang karunungan na mula sa Panginoon. Amen. And then, sabi diyan sa next, James chapter 3, verse 13, who is wise and understanding among you? Ito yung tanong. Sino ba ang matalino at maunawain sa inyo? Sinagot niya ulit. Let him show it by his good life. Sa pagkakaroon po natin ng magandang buhay. Pag sinabing magandang buhay, ibig sabihin peaceful life.
Yun ba ikaw yung isang taong gumagawa ng tama? Ikaw yung taong hindi nakikipag-away? Ikaw yung taong mapagpasensya? Good life yun, no? And then by deeds, yung kanyang gawa, done in the humility that comes from wisdom. Kaya yung ginagawa natin, there is humbleness again. Ang ginagawa niya, hindi siya mapagmataas, na kung may ginagawa siya, hindi niya binubuhat ang sarili niyang bangko. Pero inaalaw niya na yung iba, no? Yung iba yung magsabi, uy, praise the Lord, na-bless ako sa iyo. No? Ang galing mong mag-gitara, ang galing mong mag-MC. No? Hayaan mo ang iba, hindi yung sarili mo. Amen. At kung andyan yung papuri, ibalik mo sa Panginoon. No? Ang response natin, praise the Lord, glory to God. Yun ang sasagot natin. Hindi yung, ay ganun ba sister, salamat No? Inangkin mo na ang glory. Matuto po tayo na ibalik natin sa Panginoon. Praise the Lord, yan yung lumalabas sa mga dapat natin. Glory to God, salamat sa Panginoon. Yun yung mga dapat natin response. Another po is that, yan, being humble and fear the Lord. Yan po yung ating pang-amin. Being humble and fear the Lord. One way, isa rin po sa pamamaraan natin in order to delight ourselves in the Lord is that being humble and fear the Lord. Pagiging mapagpakumbaba at pagkakaroon ng takot sa Diyos. Proverbs 22, verse 4. Sabi na, humility and the fear of the Lord bring wealth and honor and life. Kung lang sana ng tao, especially tayong mga Pilipino, kung ang mga Pilipino sana ay talagang itong salita ng Panginoon in Proverbs 22 verse 4 ay talagang nakalagat sa puso at isinasagawa nila, alam po ninyo kung ganda sana ng bansang Pilipinas. No? No? Kanda itong verse lang na ito, yung i-apply ng bawat Pilipino mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang posisyon, sa mahirap man at mayaman. Pag ito ang ini-apply, ang ganda. Kasi anong mangyayari? Humility. Magkakaroon ng humbleness. Mapagpakumbaba. At pagkakaroon ng takot sa Diyos. Humility in the fear of the Lord. Ano ang ibibigay niya? It brings wealth. So, hindi na naghihirap ang bansang Pilipinas. Isn't it? And honor. And life. Kaso, ilan kaya? Ilan kaya sa mga Pilipino ang ini-apply ang salita nito? Baka maging tayong mga Kristiyano, hindi rin natin ini-apply ang Proverbs 22 verse 4 na ito. So, paano na lang? Paano na lang? So, humility in the fear of the Lord bring wealth, honor, and life. Kaya tatandaan mo yan, kapatid. Para kung gusto mo ng kayamanan, ng honor and life, what you need to do is to humble yourself. And every time, you need to have the fear of the Lord. Paano ba tayo matatakot sa Diyos? Of course, ipinapakita natin yung takot tayo sa Diyos kung tayo po ay takot gumawa ng kasalanan. That is, okay. James chapter 4 verse 10. Sabi niyo ulit, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sige lang, hayaan mo lang, magpakumbaba ka, kapatid. Dahil darating din ang time, darating din ang tamang panahon, tamang pagkakataon, at mismo ang Diyos ang siyang magtataas sa iyo. So, ibig sabihin, hindi mo nasasayang kung ang buhay po natin ay kapartner ang humbleness. Kung tayo po ay palaging mapagpakumbaba, mga kapatid, hindi po yan nasasayang dahil ang pangako ng Panginoon, darating ang time itataas ka.
the word of God. Itataas ka niya. Because God knows it. At alam natin that everything, there is a perfect time for everything. Kaya hayaan lang po natin, mga kapatid, na kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At ang pagpito po natin, the last one na gagawin natin in order to delight ourselves in the Lord is that willingness to confess and renounce sin. Mahalaga po ito. Willingness to confess and renounce sin. Kaya palagi ko po sinasabi that as a believer, we need to have repentant heart. At ang pagkakaroon po ng repentant heart natin ay every day, every time in our life. Na ang puso po natin ay panatilihin natin na palaging humihingi po ng tawad sa Panginoon. Kasi ang dami-dami pa rin natin nagagawang hindi tama. Diba? Minsan nga, pag tingin natin yung dalawang mata natin, kaya na be careful to read with us kung ano-ano ang nakikita. Kaya di ba, nasasabi natin, Lord, sorry. Kasi Lord, may nakita ako. Sorry, Lord. Diba? Kaya repentant heart. Kasi kung wala kang repentant heart, hindi ka magsisisi. Baka talagang nakapokus na ang matang doon. And then minsan, kung ano-ano yung sinasabi ng bunganga natin. No? Na lumalabas sa bunganga natin na nakakapalangkit na pala tayo ng ating kapwa. That's why we need to have a repentant heart. And Proverbs 28 verse 13, sabi nila, he who conceals his sins does not prosper. Pag itinatago mo, conceals means hide. If you are hiding your sin, itinatago mo ang kasalanan mo, does not prosper. But whoever confesses and renounces them finds mercy. Kaya mas maganda kung nagkamali tayo, acknowledge it. Acknowledge and ask God, Lord, sorry po Panginoon. Maging sa tao, pag tayo pa nagkamali sa tao, dapat po marunong po tayo magsabi ng magic word. Kasi ang magic word ay sorry. Ang taong hindi marunong mag-sorry ay isang taong mapagmataas. Pag ikaw yung taong hindi ka nagsusorry, bakit ako magsusorry? Hindi ko naman kasalanan. Kasi ganun tayo minsan eh. Saka lang tayo nagsusorry kung kasalanan natin. No? Ay kung walang aamin, no, lahat ay ganun. So, ano na lang sabi ay sorry. Para, kasi pag once na may nag-sorry na, di ba? Tapos na yung kwento eh. Pag mayroon nang nagpakumbaba, at kung ikaw yun, nagagamitin ng Panginoon, wala naman siguro mawawala sa iyo kung ikaw na mismo nagsabi, oh, sorry. Kasalanan mo man o hindi, sorry. Di tapos ang kwento. Sa mga kapatid, no, yung willingness ko natin. In 1 John chapter 1 verse 9, sabi dito doon, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Buti na lamang po at meron 1 John chapter 1 verse 9. Kaso naman po minsan ito na-overuse. Na-overuse. But I believe, kung totoong mananampalataya at totoong may Kristo sa kanyang buhay, hindi na po natin binabalik-balikan ang ating mga kasalanan. Kung magkasala man siguro tayo, yung bang mga kasalanan lamang na talagang we can, yung kasalanan lang ba na parang katulad ng sinabi ko na may nakita lang yung mata, then mga ganun. Pero yung mga kasalanan siguro na grabing kasalanan na ginagawa mo noon, I don't think so na gagawin mo ngayon because you have already the Spirit of God. Yun ang nagpapatunag that the old has gone and the new has come. Bago ka nang nilalang, isn't it? And remember, hindi po tayo hahayaan ng Panginoon sa isang temptation na walang way out, sabi doon. No? Dumating man ang temptation sa buhay natin, God will make a way. God will make a way as long as bumalik ka sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. As you call God, nakikita mo ang pagkilos ng Panginoon. So sabi natin, how do you delight yourself in the Lord? Being righteous, hating what is false, no? Committing on works to the Lord,
using words with restraint, loving wisdom and understanding, being humble and fear the Lord, willingness to confess and renounce sin. And our conclusion, dito po tayo magtatapos mga kapatid. It is in Psalm chapter 1, verses 1 to 3. Ang sabi niyan, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Kaya pala, no, mahalaga na tinitingnan natin kung sino ngayon yung mga kasama natin at kung sino ang isinasama natin sa buhay natin. Maaaring right now, may mga tao sa buhay natin na isinali na natin. No? Kasi nakasali na siya bago pa tayo naging mananampalataya. So what we need to do ay talagang ipag-pray natin sila. Wala tayong magagawa dahil kasama na sila sa buhay natin. Isang it. Pero yung mga darating pa, kasi marami pa tayong makikilala mga tao sa mundo ito. Marami pang darating sa buhay natin. Ay, ito na yung time na dapat tingnan natin. Tingnan natin kung isasali ba natin sila sa buhay natin o hindi. Kung magkakaroon ka ng negosyo, alam mo ano dapat yung magiging partner mo in business. Sakit. Kung dalaga ka at nangangailangan ka ng partner in life, ay alam mo kung anong klaseng tao ang pipiliin mo. Hello, sa mga dalaga na nangangarap pa rin. So, titingnan natin ngayon mga kapatid, kung yung bang mga taong lumalapit, especially yung pakikipagkaibigan. No? Kasi di ba, may mga tao pang magiging kaibigan natin. No? Isasali ba natin sila na magiging kaibigan natin? O hindi na? Pag isinali ko ba itong taong ito, magiging maganda ba ang buhay ko o ipapahamak lang niya ako? Kasi may mga nakikipagkaibigan, ay ingat po kayo, nakikipagkaibigan sila, and then at the end of the day, sasabihin sa'yo, "Hoy sister, pwede ba maging garantor ka?" Oops, ingat. Ipapahamak ka lang. So pag gano'n na yung mga tao, ay mahirap nang isali sa buhay. Kasi alam mo na alam mo na meron siyang gagawin hindi tama. At kung mag-a-agree ka naman, ako kapatid, pagka magsisi ka sa bandang huli, kaya tingnan mo natin. Tingnan natin kung sino yung mga isasali natin sa buhay natin. Piliin natin ang mga taong gustong isama sa buhay. Kung alam natin na kung isasama ko itong taong ito sa buhay ko, ay magiging maganda kasi ang bait niya talagang yung ugali niya gustong-gusto ko. That's good. Kasi kung mahawak ka ng kabutihan niya, hindi praise the Lord, isang para sa iyong kabutihan. Pero kung yung isasali mo ay chismosa, ay baka mamaya kapatid, magiging chismosa ka rin. And remember, spirits also are transferable. Kaya ingat tayo. Especially now, na tayo po ay alagad na ng Panginoon. So, sabi dyan, blessed is the man who does not walk. Hindi na tayo nakikipaglakad or nakikipag-compromise. Hindi na tayo nakikigawa sa mga gawa nilang hindi tama. Mga makamundong mga gawain. Next verse please. But his delight, his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Na ang laman ng puso't isipan natin ngayon ay ang salita ng Panginoon. Kaysa naman yung problema mo, yung iisipin mo kapatid, yung taong gumawa ng hindi tama sa'yo, lalo ka lang masasaktan. Sabi ko sa kanyang salita, ang isipin natin is the Word of God. Pag sinabing meditates, talagang yun ang iisipin mo. On his law, he meditates day and night. Talagang isipin na sinabi dyan. Araw at gabi. No? So, ibig sabihin, 24 hours. Diba ang day, 12 hours? Ang night, 12 hours din. So,
24 hours, mga kapatid. No? Continuous. Na talagang, hindi naman ibig sabihin, talagang wala ka nang ginawa, kundi isipin mo 24 hours ang salita ng Panginoon. Hindi ko tayo dogmatic, Okay. Kundi ibig sabihin, nandun pa rin na talagang number one sa puso at isipan mo. Okay, ang salita ng Panginoon. And then in verse 3, sabi diyan, ito yung magiging kahalintulad po natin pag sinunod po natin ang verses 1 and 2. Sabi diyan, He is like a tree. Magiging katulad ka ng isang punong kahoy planted by the streams of water. Nakakita na ba kayo ng punong kahoy na nasa batisan? Di ba makikita natin na talagang very healthy yung tree? Green na green yung kanyang mga dahon. No? So sabi niya, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Ang dami pong mga verses na nabasa natin this afternoon, na kung susunod tayo, kaakibat ang blessing and prosperity, isn't it? So sabi niya, whatever he does, prospers. Ano man yung ginagawa natin, talagang nakikita natin ang pagpapala. Pagpapala. Kaya kapatid, pag tinitingnan mo yung kamay mo, nandun na, Lord, lahat ng mahahawakan ko ay pinagpapala mo, Panginoon. Hindi yung hahawakan mo si vacuum, sira. Hahawakan mo si washing machine, sira. No. Ayan. Dapat lahat ng hahawakan natin ay pinagpapala. Lahat ng ginagawa natin ay mayroong pagpapala. Kaakibat ng blessing and prosperity. Hindi ba ninyo alam, lalo na yung mga medyo matagal na sa kanilang mga amo? No? Actually, nakikita ng amo ninyo yan. No? Kung bakit nire-recontract kayo, dahil meron silang nakita. Kaya lang gusto pa nila kayo i-recontract. Kaya minsan may isip-isip tayo. Kasi baka mamaya, no, hindi pa rin pala time na iwanan mo yung family yun, bigla mong iniwanan, nakapagpo ka ng at the end, magsisisi ka. Kaya pinagod. No? Anyway, ipagod. So, alam natin na pag tayo po ay nakakalugod sa paningin ng Panginoon, talagang merong pagpapala na ibibigay ang. Kaya mga kapatid, hayaan mo natin na maging buhay po natin sa mundo ito, nandun na nalulugod ang Diyos sa buhay natin, sa ginagawa natin, lahat ng aspetos ng buhay natin, nakikita ang talang Panginoon na nalulugod siya sa buhay natin. So sana po sa pakikinig po natin ng salita ng Panginoon, ay ito po yung magtuturo sa atin, ito po yung magiging gabay natin, magiging salamin ng buhay natin. Kaya ito yung kahalagahan po ng merong salita ng Diyos na kanyang napapakinggan, dahil ito po yung magbibigay sa atin ng karunungan, gagabay sa atin para makapamuhay po tayo sa mundong ito na alam natin na ang buhay sa mundong ito ay mahirap na po ng pasama na ng pasama. But praise the Lord, dahil tayo po mga nananalig sa Panginoon ay hindi po tayo natatakot dahil meron tayong Diyos na lalapitan at may Diyos na kakapitan. Amen? Panginoon, maraming salamat po God sa iyong mga banal na salita. Tulungan mo nga po kami po God na maisagawa namin Panginoon at nandun nga po Diyos na malugod ka sa buhay ng bawat isa. Maging sa aming mga kahinaan, Panginoon, nandyan po ang kalakasan ng Holy Spirit. Alam po namin, O God, na kung kami po ay lubusang nagtitiwala sa iyo, O God, sinusunod ang iyong mga salita, Lord, magiging kalugod-lugod po kami sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa